Hi guys! Good morning, good morning! Today mag-unbox tayo ng bagong intercom. Sa mga nagtatanong ano po yung intercom? Intercom po yung ginagamit natin sa motorcycle. Katulad nito na yung luma kong intercom. Ginagamit siya para makapag-play ka ng music habang nagda-drive ka. Makasagot ka ng tawag habang nasa kalsada ka. Sobrang laki po pakinabang ng mga intercom ngayon. Lalo na ngayon, dami naglalabasan sa market. May mura, may mahal. Pero hanapin kasi natin yung quality. So ngayon, actually ito yung first time ko maggagamit ng Fridcon intercom. Sikat na sikat ang Fridcon intercom kasi sila yung isa sa mga budget friendly and speaking of quality. Share ko lang pala, ito pala yung nakaramang ginamit natin na ginawa ko rin ng content, SCS S7 Evo. The reason po kaya tayo magpapalit kasi nagloko na yung sa girlfriend ko and wala siyang music sharing. So pag nagpatugtog ka ng kanta rito, ikaw lang makakakinig, hindi maririnig ng partner mo. Bumili tayo ng bagong intercom which is the Fridcon FX Pro. Actually medyo bagong labas lang dito sa market yung FX Pro nila. So yun, kaya rin tayo umorder sa Shopee kasi nakuha natin to for 3,650. Actually guys, umaabot to ng 4,000 to 5,000. Kahapon lang may nakita ko sa shop. Hindi ko na sabihin ko anong shop siya. Binebenta ng 5,500, napakamahal po. Kung sa Shopee kasi kayo bibili, may discount. Ang problema nga lang, yung warranty. So, sabi lang naman dito, nakalagay dito, no video, no warranty. So, bibidyoan nyo talaga siya pag in-unbox nyo para if ever man may damage to, pwede nyo ipa-warranty. Ang perks lang din kasi kung bibili kayo sa shop, minsan katulad ng memory.ph, nagbebenta sila ng 4,000 for the Fridcon FX Pro. Makakuha kayo ng warranty, 6 months siguro. Tapos sila na rin nagkakabit sa helmet nyo. Pero tayo na lang magdi-DIY. Ang problema ko lang din pala ngayon kasi may mga wires pa kami, both helmet, sa parehas na helmet na to. So nakakabit pa rito yung luma naming intercom. Tatanggalin ko pa yung mga mic, tapos mga headset. Pero kaya-kaya naman yan. So tara, buksan na natin to. Uy! May libre! So nasa loob nung package, may libre silang shirt. Diba? Ayos! Thank you Fridcon. Naka-discount na kami sa Shopee, may libre pandamit. So tabi muna natin siya. Ito yung box niya. So not for resale nakalagay. Tapos ito meron siyang mesh connection. Meron siyang universal pairing, which is good kasi pwede siya kuminig sa ibang intercom pero wala pa akong idea kung paano yun. Meron siyang 250 to 1,000 meters range. Medyo malayo rin yun. May built-in FM radio. May nakikinig ka ba ng radyo sa inyo? So, meron ding waterproof. So, waterproof siya. Music sharing. Ito nga yung sa reason ba't ko siya binili. Tsaka noise reduction. Actually, binasa ko muna yung comment. Lagi ako nagbubusisi bago bumili ng isang bagay. Sinabi nga rin sa comment na ang ganda ng audio na lumalabas dito. Sabi rin dito, huwag nyo i-overcharge. Tapos, do not use while charging. Huwag nyo raw gamitin habang nag-charge. Do not use fast charger. Bakit kaya? Bakit kaya bawal ng fast charger? So guys, ito bubuksan na natin siya. So may libre tayong sticker. Ito yung unang-unang bumungad. Sticker. Ito yung itsura niya. Wow. Hindi pala siya ganun kalaki. Akala ko malaking-malaki siya. So ito yung itsura no intercom natin. Ito yung unit. Tingnan natin na sa box. Dito yung manual niya. Ano pa laman ito? So ayan. Ito may USB na Type-C. So ito yung speaker guys, dito lalabas yung music nyo. Ayan siya. So ikakabit natin to sa helmet. Tapos ito yung mic. Ito yung mic natin. Actually, dalawa na yung mic niya, which is good. Kasi itong mic na to para sa half face. At itong isang mic para sa full face. Kasi imagine nyo, naka full face kayo tapos may nakaganyang mic sa bibig nyo, di ba? Ang hirap. Actually, itong helmet ko na to, ito na rin yung mic niya. Pero sa face ko, ito yung gamit ko. So, ang ganda kasi may libre tayong dalawang mic. So guys, dito makikita nyo yung mga buttons. Ayan, no? May minus, may plus, tapos audio port, tapos meron tayong USB charging. So, isa-isahin natin siya. Tara, puntahan muna natin sa pinakataas. Ito yung plus volume, pero bukod doon, pag pinindot nyo siya ng matagal, pupunta tayo sa susunod na kanta. At sa kabila naman ay yung minus volume. At pag gusto nyo ng previous song, ilong press nyo lang din siya. Pero ito rin yung multifunctional button natin. So pag sasagot kayo ng tawag, pindutin nyo lang din kagad to. Isang press lang.
So ito naman yung button dito is yung mesh pairing button. So if gusto nyo kumonek sa ibang intercom, ito lang yung pipindutin nyo. Tapos ito naman yung audio port. Dito nyo ikakabit yung mic. Mamaya ikakabit natin to. Tapos dito naman sa kabila yung USB charging port. So hindi naman siya mababasa kasi may pantakip naman siya. Yan. Tapos ito yung power button natin. So yun lang naman yung mga meron dito. Hindi siya ganong komplikado, mukhang madaling gamitin. Hindi ko pa masabi kung madali siyang gamitin kasi since ikakabit pala natin siya. Dalawa pala to guys. Isang 3M tape pag kinabit nyo sa helmet nyo. At isang declip. So dalawa yung options nyo. So guys, pakita ko lang ito na. Kinabit ko na yung mic natin. Tapos nakakabit na rin yung headset dun sa left side. Tapos headset dito sa right side. Tapos ito naman yung intercom natin. So ginamit ko na rin pala yung declip kasi parang sobrang sturdy, sobrang kapit yung declip. Kaya tsaka inisip ko kasi baka magpalit ako ng helmet in the future. Kaya sinave ko muna yung 3M tape na clip-on. Tapos guys, sa wires naman, ayun yung mga wire natin. Ang ginawa ko, sinuksok ko lang sila sa loob, tinago ko lang sila. Tapos ayan, isasara ko na siya. Ayan, so ayan yung itsura niya. So gusto ko rin talaga tong Fridcon FX Pro. Tignan mo, bumagay siya sa helmet, 'di ba? Medyo simple lang yung design niya, hindi siya colorful, plain black. So guys, na-try na namin yung music sharing, na-try na rin namin yung mesh connection. So guys, share ko lang pala. Ngayon ko lang kasi na-figure out. Napagana namin yung music sharing kanina. Napapakinggan namin yung same song. Pero hindi kami pwede mag-communicate. So hindi kami pwede magsalita. Meron naman sa mesh connection, pwede kami parehas magsalita. Maririnig namin yung isa't isa. Tapos pwede pa rin ako magpatugtog ng kanta. Pero yung kanta na yon, manggagaling lang sa phone ko. So kung ano man yung piniplay kong music, piniplay kong video, ako lang makakarinig nun. Hindi niya maririnig. Hindi maririnig ni OBR. Pero nakapag-usap kami at the same time. So everything na natutunan ko rito, actually, hindi ko na gano'n binasa yung manual. Nag-direct na ako rin sa video ng mismo ng Fridcon. Para sa akin, sulit itong Fridcon FX Pro para sa mga feature niya. Tapos nakuha namin siya guys ng 3.6 sa Shopee. Mas recommend ko doon na lang kayo bumili para mas maka-discount kayo. Kasi isipin mo, dalawa binili ko. So magkano rin na discount ko? Parang nasa 350 each. So lumalabas sa 700 pesos sa discount ko guys. 'Di ba? Sa dalawang intercom pag bibili kayo. Sa pagkakabit naman guys, madali lang i-install. Actually, hindi na siya tinuro. Pero kahit hindi naman siya ituro, madali lang siya. So recommend ko lang, gamitin nyo muna yung clip-ons na the clip. Kasi mas madali siya kumpara doon sa 3M tape. Kasi mamaya, katulad nito, bumili kayo ng bagong helmet. At least doon nyo na lang i-save yung 3M tape na the clip sa bagong helmet nyo. Kung lumay helmet nyo, gamitin nyo na lang tong the clip. So, yun lang naman guys. So, sa mga future rides natin, ito na yung gagamitin namin ni OBR. Matagal-tagal din kami actually hindi nakapag-usap sa intercom kasi nga nasira yung akin before. Meron tayo ngayon bago from Fridcon. Hopefully, tumagal. Masusubukan natin to sa ulan, sa araw, tapos sa kalsada. Tignan natin kung gaano katagal yung battery. Mag-update na lang ako sa mga rides natin kung kamusta siya. Siguro after a month. Diba? Para kabisado na natin yung buhay ng battery and then performance niya. So yun lang guys, if may mga questions kayo, katanungan, please do comment down below. Sa mga Fridcon users dyan, comment nyo naman yung mga nagiging issue nyo rito or saan naman yung Fridcon pagkatagalan, kung sulit ba, para at least sa mga viewers natin, alam din nila kung ano yung mga bibili nila. Kasi actually guys, tip ko lang, kasi ito mura lang to. Kuha ko to sa 1.8 sa Spider Helmet Philippines. Ito yung binibenta nilang intercom. Actually, nabili ko pa nga to dati before yung unang-una pa, 2.4. Ito na kasi yung pangatlong intercom na binili ko. Kumbaga, alam ba sa kami nasiraan. Kasi ako, inahabol ko kasi cute nung design niya. Tsaka mura. Pero minsan kasi sa pagtitipid natin sa pagkamura, kunyari, ito, hindi pa naman siya ganun kakilala at onti pa lang yung gumagamit. So, mali ko rin kasi pagtitipid ko, mas lalo ko napagastos. Naka 3 unit ako na ganun to kasi nga nasira isa, bumili na naman ako ng isa. So, recommend ko lang pag bibili kayo ng mga mura, tignan nyo muna yung mga comments, mga reviews. Di katulad sa Fridcon kasi subok na, tsaka maraming gumagamit, madali rin makakonect sa kanila. So, budget kayo, mag-cardo na kayo kasi naka JBL ata yung speaker nun. Pero kung budget friendly lang, I think sulit na to. Actually, kahit may budget kayo, ito nabili nyo, sobrang sulit na eh. Meron mga ganito na may camera, pero mag-GoPro na lang kayo kung bibili kayo ng may camera, diba? Update ko na kayo sa future about sa experience ko sa bagong intercom natin. So guys, napalagay ko na ng bagong intercom yung helmet natin. Tapos nakapaglagay na tayo ng ilaw at nakapaglagay na rin tayo ng box.
Kompletong-kompleto tayo para sa first long ride kasama si ADV 160 at kasama ang ating OBR. Wow! So, pupunta kami ng La Union ngayong mahal na araw. I-edit at i-upload ko rin yung kagad pagka-uwi na pagka-uwi. So, happy hug day sa inyo guys. Abangan yung next content namin. See you soon guys and stay hydrated. Bye-bye!